Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, we are still in the series of sermons from the book of Luke. So, makapansin po ninyo, ang mensahe po natin ay galing po sa aklat ni Lucas. Maaring sa palagay ninyo or naisip ninyo, na-isermonan ni Pastor Yana last year. Yun po, sa book of Mark. Kasi last year ay nag-series naman tayo sa book of Mark. Ngayon po ay sa book of Luke. So, ang buong crossword po ay nasa book of Luke na series of sermons. So again, the title of our message this morning is, Where is your faith? Nasaan ba ang iyong pananampalataya? So, simulan po natin na una, major point, basahin po natin, storms are God's tools to test our faith. So, ano bang sinimulan niyan? Basahin po natin sa verse 22 and 23. 1, 2, 3. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganoon nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig kaya't sila'y nanganib na lumubog. So, ang background po nito mga kapatid, yung buong Luke chapter 8, ito po ay si Jesus ay nangaral sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang syudad, at kasama niya yung 12 apostol. Hindi lang yon, ang daming mga parables na itinuro ang Panginoon dito po sa Luke chapter 8. Kung sisimulan po ninyo ang basa sa talatang 1, so ang dami pong mga pangyayari. Ang daming katuruan at nakita ng mga apostol yung paano naghimala ang Panginoon, paano nagpalayas ng demonyo. From Luke chapter 1 up to Luke chapter 7, ang dami pong nangyari na mga kababalaghan na nakita noong 12 apostol. So, ibig sabihin, up close and personal, yung kanilang, pagkakilala nila sa Panginoon, hindi second hand or hindi yung bang balita lang. Kumbaga ay talagang first hand yung kanilang information. Kitang-kita nila kung paano nakapagpagaling, nakapagpalayas, at talagang, kumbaga, parang ganito. Halimbawa, kunwari lang, ako si Jesus Christ, kayo yung mga disciples, kuhang-kuha nyo yung mensahe Kumbaga, hindi yung narinig nyo lang, sabi ni Jesus ganito. Kung hindi, ikaw mismo narinig mo personal. And then after so many things that happened from Luke chapter 1 up to Luke chapter 7, and then from verse 1 of Luke chapter 8 up to verse 21, ang dami-dami nangyari. So, kaya sabi ni Jesus, okay, tapos na akong mangaral dito, punta naman tayo sa kabilang ibayo. Kaya ang sabi dito, sumakay si Jesus sa isang bangka at sabi sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. So, ganun nga ang ginawa nila. Kaya lang, sobrang pagod ni Jesus, ano nangyari? Sa sobrang pagod ni Jesus, nakatulog. Okay, napagod. Ito nga yung sinasabi ng ibang mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo dahil sabi, kung Diyos yan, bakit napagod? Meron ba Diyos na napapagod? Meron ba Diyos na natutulog? Ang sagot nga dyan, si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Naintindihan po ninyo, di ba? Lagi ko pinipreach yan na si Jesus, 100% man, 100% God. So, kaya nagkatawang tao, kaya napapagod, nagugutom, inaantok, naintindihan po natin. So, ang sabi dyan, bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila'y nanganib na lumubog. So, nakatulog si Jesus. So, ang nangyari ay yung lake na Galilee na pong dinadaanan, ito po ay nasa gitna ng mga bundok, magkabilang bundok. So, ang sabi ng mga Bible scholars, kapag nagsama yung init at lamig sa magkabilang parte, gumagawa ito ng malaking unos. Hindi lang basta unos, hindi lang basta bagyo, talagang grabe yung bagyo. So, parang yung naranasan natin noong nakaraang 3 weeks ago ba yun, na sobrang lakas ng ulan na
bumaha sa buong Metro Manila. So, ganun kalakas. Ang sabi dito, ang bangka ay pinasok ng tubig kahit sila'y nanganib na lumubog. So, ano po ibig sabihin nito? Ano ba yung symbolisms dito? Una, yung boat. The boat symbolizes the journey of faith or the life of discipleship. So, yung bangka, ito ay nagsisimbolo ng ating lakarin sa pananampalataya o ng buhay ng isang disciple. Yung storm, it symbolizes the trials, temptations, and troubles in life. And yung disciples, all the believers in Christ. So, may mga ibig sabihin po yan. Now, what's the purpose of the storm? The purpose of the storm is, number one, to test the genuineness of the faith of the disciples, as well as, in our time, to test our faith. So, kaya po, yung dumating yung unos na yon doon sa mga disciples, yung bagyo na yon, para matest kung may natutunan ba sila doon sa ilang araw, ilang linggo, ilang buwan nakasama nila si Jesus, nakita nilang gumawa ng himala, nakita nilang palayas ng demonyo, may natutunan ba sila? Yung bang faith na nakuha nila, totoo? Kagaya din naman natin, ilang taon na tayo nakikinig sa sermon. At sa isang linggo, ay sa isang taon, how many Sundays do we have? 52. Kung wala kang absent, 52 sermons in 1 year. Kung sa loob ng 10 taon, wala kang absent, 520 sermons ang narinig mo na sa akin sa loob ng 10 taon. Ang tanong, yan bang pananampalataya mo totoo? Paano mo malalaman kung totoo yung faith mo? Kapag dumaan ka sa pagsubok, pag dumaan ka sa bagyo, naunawaan po natin. Kasi, hindi ba, aliba, yung mga teachers dito, aliba ako, for more than 20 years, nagturo ako sa high school, saka sa college. Paano ko malalaman kung yung mga estudyante ko may natutunan? E di syempre, magbibigay ako ng exam. Ngayon, halimbawa, yung bumagsak, yung mga estudyante. So, ibig sabihin, wala silang natutunan. Or, hindi ako magaling na teacher. Dalawa lang naman yun eh. It's either hindi ako magaling na teacher or yung mga estudyante, hindi nila inintindi yung tinuturo ko. So, to test the genuineness of our faith. Pangalawa, to strengthen our faith. Para palakasin naman yung pananampalataya natin. Kasi, paano mo mapapalakas yung faith muscles mo kung hindi mo gagamitin? Halimbawa, isang buwan, wag kang tumayo sa higaan mo. Tingnan natin kung ano mangyari sa'yo. Isang buwan, kakain ka sa kama. And then, may arenola ka doon, iihi ka doon. Isang buwan, ano mangyayari sa katawan mo? Manghihina ka. Yung mga muscles mo, manlulupay pa yan. Halos hindi ka na makakalakad. So, kailangan yung muscles natin ay i-exercise natin. The same thing with our faith. There's what we call the faith muscles, no? So, kailangan ma-exercise yan. Sa pamamagitan ng pagsabak sa mga bagyo ng buhay. Pangatlo is to test our obedience. Sabihin, tayo ba ay susunod pa rin sa Panginoon? Yung mga disciples ba, susunod pa rin ba sila kay Jesus kapag naranasan nila yung matinding bagyo na yun, halos ikamatay nila? Naunawaan po natin. Itong mga disciples talagang sinusubukan talaga sila ni Lord eh. Now, ito yung tanong. Nagkataon ba, mga kapatid, na nung naglayag yung mga disciples, biglang bumagyo? Nagkataon ba o talagang itinaon ni Jesus? Itinaon, di ba? Itinaon. Talagang itinaon ni Jesus yung bagyo. So, we can say that it was the Lord, no? It was the Lord who sent the disciples into the storm. Or, it was the Lord who sent the storm to the disciples. Either of the two. Naunawaan po natin. Ulitin ko maaring posible na si Jesus, pinadala niya yung 12 disciple doon sa lugar na kung saan may bagyo. Or, ang Diyos ang nagpadala ng bagyo doon sa kung saan nandoon yung mga disciples. Naintindihan po natin. Okay, now, so, ang sabi po ni Santiago 1, 2 hanggang 5, basahin po natin, no? 1, 2, 3. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga
pagsubok. Let us read louder, yung mga malilinaw ang mata. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So tingnan po ninyo, napakalinaw dyan sa Santiago 1, 2 hanggang 5 na ang sabi niya, magalak kayo. Di ba? Paano mangyari yun? Magalak kayo. Kung kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, paano nangyari yun? So makikita po natin, ang sabi sa Bible, consider it pure joy. Joy ang ginamit, hindi sinabing happy. Okay? Consider it pure joy. Ang sabi ng Bible, sabi ng Santiago, if you are experiencing different kinds of trials. Hindi sinabing be happy. Kasi alam natin, no, how many times have I told you that there is a big difference between happiness and joy. Pag sinabi mong happy, kasi happy ka dahil maganda yung mga nangyari sa buhay mo. Sumweldo ka ng maayos, nakapagtrabaho ka, wala kang sakit. Happy ka kasi nag-date kayo mag-asawa. Happy ka kasi ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ng asawa mo sa iyo. Very loving, masyadong caring yung asawa mo sa iyo o yung mga anak mo, magagalang o mababait, ang gaganda ng mga grades. Di ba happy ka, di ba? Happy. Pero paano halimbawa kabaligtaran? Halimbawa, sabihin natin na yung mga anak mo, bagsak ang mga grades. O kaya halimbawa, meron kayong mga, sabihin natin, hindi pagkakaunawaan. Naalala niyo yung kwento ko dati, na nung nasa Baptist pa ako, si Papastor. Sabi ko, nasan si ganito, si ganyan mag-asawa? Sabi, Pastor, naku, nag-away. Alam niyo ba kung ano pinag-awayan? Tabo. Can you imagine? Nag-away dahil sa tabo. Hindi umaten ng church. Sabi ko, ano ba namang kabalbalan niya? Tabo. Dahil sa tabo, hindi umaten ng church. Kayo mag-asawa dito. Baka mamaya, tinidor, pinag-aawayan niyo. O kaya yung luto ng itlog, na yung, tawag doon, yung sunny side up, basag yung pula. Hindi na kayo matay ng church kasi nasira yung almusal mo. Di ba? Ano ba ang klase yan? Dapat sigurong pinag-aawayan, Pastor. Talaga, napakabigat ng problema namin. Talaga, ng babae po si ganito. Yung mga ganon, pwede pa. Hindi, tabo. Naintindihan niyo ba? Ito totoong pangyayari ito, tabo. Kung pwede ko lang ilublob sa palangga na yung mag-asawa ko, ginawa ko na. So mga kapatid, joy. Ibig sabihin, you can have joy even if you are in the midst of problems. Kasi ang joy it comes from God. Regalo to ng Diyos eh. Naunawaan natin mga kapatid. Now, yung joy, kagalakan, ito ay regalo ng Diyos na kahit nasa gitna ka ng mabigat na problema, you can still have joy in your heart. Naintindihan po natin. So, and then nasabi dito, anong purpose ng pagsubok? Tingnan niyo verse 4. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Yung sabi doon, maging ganap at walang pagkukulang. Dahil sino sa atin dito ang walang kakulangan? Lahat tayo may kakulangan. Kaya ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok na yan, iba't ibang klaseng pagsubok, para maging ganap yung ating pagkakristyano. Naintindihan po natin, mga kapatid. And then, sabi sa verse 5, nung Santiago, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Ano ibig sabihin yan? Kapag nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng bagyo, at kailangan mo ng katalinuhan at karunungan sa Diyos, paano mapagtagumpayan yung bagyo na yan, humingi ka sa Diyos. Naintindihan po natin, you ask God for wisdom so that you can overcome the storms in your life. Naintindihan po natin.
Dahil kung sarili mo lang, hindi mo kakayanin yan. Naintindihan natin. Now, the Christian life is not primarily about having the good things in this world, but rather about overcoming the tests of life as we live a life of obedience to God. Ano ibig sabihin nito? Ang buhay Kristiyano, hindi lang ito yung bang, yung maramdaman mo, maranasan mo yung mga mabubuting bagay dito sa mundo. Ito totoo naman that God will give us what will make us, yung bang sabihin natin na God will give us the desires of our heart if we follow God. So, kaya lang, hindi lang naman yun. Kung hindi, it's about overcoming the tests of life as we live a life of obedience to God. Habang sumusunod tayo sa Diyos, mga kapatid, may mga bagay na kailangan mapagtagumpayan ka. Hindi madali ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi madali yan. Pero habang tayo ay nananampalataya sa Panginoon, habang tayo ay nananalig sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, ng lakas para sumunod. Maintindihan natin. At habang lumalalim yung pag-ibig natin sa Diyos, nagiging mas madali ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Naintindihan po natin. Ulitin ko ha. Parang ano lang yan sabihin natin na yung parang siso, di ba? Habang umaangat yung pag-ibig mo sa Diyos, okay? Yung pagsunod mo sa Panginoon, mali pala illustration ko. So, habang umaangat yung pag-ibig mo sa Diyos, umaangat din yung pagsunod mo. So, ibig sabihin, the more you get in love with the Lord, the more it becomes easier for you to obey the commandments of God. Kaya iba nahihirapang sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? Yung pag-ibig nila, mababaw. So, kaya mga kapatid, palalimin natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pangalawa, seek the Lord in times of storms. Don't lose your faith. Ang sabi sa verse 24, basahin natin, nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo. Sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon, tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Doon sa Marcos 4, 38-40, na pareho din po yung pangyayari, basahin natin. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, bali wala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin, tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? So yung Lucas 4, saka yung Lucas 8, saka yung Marcos 4, yan po, parehong pangyayari po yan. Kaya lang may mga pagkakaiba sa mga pagkakasulat. May binigyang diin. So, ano ba yung lessons in the boat during the storm na makikita natin dito? Una, it was a sudden storm. Biglaan kumbaga, walang sabihin natin na walang senyales na magkakabagyo. Kung hindi, biglang dumating yung bagyo. Ano ibig sabihin nito? It means that the storm represents unexpected crisis that can come to us at any moment. So, ibig sabihin po mga kapatid, yung bagyo sa buhay natin, pwedeng dumating yan anytime. Doon sa panahon na hindi mo ina-expect, ang tanong, handa ka ba? Naunawaan ninyo yung tanong ko. Halimbawa, I will give you a personal example. Alam nyo ba, yung first week ng March, pumunta kami sa Prayer Mountain. Kasama ko si Pastora Malu. Sino ba yung mga kasama ko sa Prayer Mountain?
Nag-river banks pa tayo. Ayan, yan. Sila Christy, si Rona, sino pa? Ayun, sila Chela, si David. Alam niyo, pagkatapos namin ng Prayer Mountain, pumunta pa kami sa riverbank. At kasi ang mura ng mga ukay-ukay doon. Si Pastora Malo nakabili ng jacket na tig 200, tuwan-tuwa. 5 yata yung binili niya. Ay, ako naman nakabili ko 3, tig 200 din. Kala niyo mahal yung mga damit ko, ha? So, tuwan-tuwa ka. Tapos pagkatapos noon, nag-SM North pa kami. Alam niyo kung ano kami nakauwi dito, alas 9. Tuwan-tuwa kami, tuwan-tuwa. Si Pastora Malo, tuwan-tuwa. That was first week of March. Without us knowing that on the 3rd week of March, ma-hospital na si Pastora Malo. And then on June 15, kinuha na siya ni Lord. Can you imagine, the suddenness of the tragedy? Sabi ko nga doon sa mga kaibigan kong pastor, wala man lang pasakali si Lord. Biglang-bigla. Kaya bumalik sa akin lahat na sinermon ko. While my heart was grieving, lahat ng mga sinermon ko sa inyo, bumabalik sa akin. May natutunan ba ako doon sa sinermon ko? So, kagaya din naman sa atin. It will come to you. Humanda kayo. Ang tanong, handa ka ba? Pangalawa, it showed the contrast of reactions between Jesus and His disciples. So, si Jesus, tulog na tulog. Jesus was at perfect peace. Yung mga disciples naman, panic na panic. Kaya nga ginising na niyug-yug pa eh. Lord, Lord, Lord! Hindi ka ba nag-aalala? Mamatay na kami? Tulog na tulog ka dyan? So makita po ninyo yung kaibahan, pagkakaiba. Bakit kaya ganon? Because, listen, Jesus was trusting the Father. His trust in the Father was complete, full, 100%. Alam ni Jesus na hindi siya pababayaan ng Diyos Ama. Kahit nasa gitna sila ng matinding bagyo. Samantalang itong mga disciples, nakita nilang nagpalayas ng demonyo si Jesus. Nakita nilang naghimala. Ang dami-dami nilang narinig na mga sermon. Pero kasama nila si Jesus sa bangka, kasama nila. Hindi ba nila naisip yun na hindi baling may bagyo, kasama ko naman si Jesus. Alam ko hindi kami mapapahama. Kasi kung mapapahama kami, pati siya. Pero hindi naisip ng mga disciples yun. Ang naisip nila, kasi nakatingin sila doon sa bagyo. Nakatingin sila doon sa unos. Hindi nila inalala yung mga katuruan ni Jesus sa kanila. So remember this. It is when we forget the teachings and promises of the Lord that faith is overpowered by fear. Kapag kayong panahon na nakalimutan mo yung katuruan ng Panginoon at yung kanyang mga pangako, doon na yung pananampalataya mo matatabunan na ng takot. Naunaan po. So, pangatlo, it gave Jesus the opportunity to rebuke the storm and the disciples. Kaya nga, tumayo si Jesus, sabi, tigil! Tumigil nga yung bagyo. At pagkatapos hinarap naman niya yung mga disciples. Sabi niya, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong faith? Dalawang tanong yun eh. Why are you so fearful? Why are you so afraid? Do you still don't have faith? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong faith? So, ano ibig sabihin ito, mga kapatid? No? Una, the word rebuked or epitimao in Greek, it was used by Jesus when dealing with demons.
So, it is possible that Satan was behind the severe storm attempting to destroy Jesus or hinder him in his mission from reaching the demonized men at Gadara. Kasi yung pupuntahan nilang lugar, yung kabilang ibayo, andun na si Legion. Tandaan niyo yung sermon ko, si Legion na merong mahigit 3,000 demonyo na nasa kanya, nang pinlayas ni Jesus yung demonyo, pumunta doon sa 2,000 baboy. So, ibig sabihin, naghihintay si Legion doon sa kabila. That's why, ang sabi ng mga Bible scholars, gustong patayin nitong mga demonyong ito na nasa kabilang ibayo, si Jesus at yung mga disciples. Naunawaan po natin. Kaya yung ginamit ni Jesus na rebuke, He rebuked the waves, He rebuked the storm, yun din ang ginamit ni Jesus when He rebuked the evil spirit. Naintindihan po natin. So, it is possible, mga kapatid, no? It is possible na yung mga problema natin sa buhay gawa ng demonyo. Naunawaan natin. Halimbawa, sa mag-asawa, na sabihin natin na nag-away. Sa palagay nyo ba, yung pag-aaway na yan galing sa Diyos? Meron bang pag-aaway Lord, ba't naman nung ginawa kami, nag-aaway kami ng asawa ko? Sunday pa naman, di tuloy kami nakapag-church. Sa palagay nyo, kay Lord galing yung pag-aaway nitong mga mag-asawa ko. Yung mga paghihiwalay. Sa Diyos ba galing yung paghihiwalay na yan? Lord, salamat po, praise the Lord, nagkahiwalay na po kami. Ang galing mo talaga, Lord. Meron bang gano'n? Lord, salamat po, namura ko na naman yung asawa ko. Talaga naman, Lord, salamat po. Meron bang gano'n? Sa demonyo galing lahat yan. Naintindihan niyo ba? So, kaya dapat maging maingat tayo. Naintindihan niyo? Yung hindi ka attend ng church, tinatamad ka. Kay Lord galing yan. Lord, thank you Lord, tinatamad na naman ako mag-church ngayon. Salamat Lord, ma-extend yung tulog ko hanggang 2:00 ng hapon. Meron bang gano'n? Tinatamad na naman ako magbasa ng Bible, thank you Lord. Meron bang gano'n? Wala namang gano'n ha. Sa demonyo galing lahat yan. Kaya dapat mag-ingat ka. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? So, Jesus rebuked the storm. Okay? In Mark 8:39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet! Be still." Then the wind died down and it was completely calm. Okay, yung quiet dito, makita ninyo, ano yung Greek word ng quiet? Kita mo nga. Siopaw. Sabihin mo sa katabi mo, siopaw. Makinig ka kasi, ingay mo. Pag kami nag-iingay dyan, sabihan mo, siopaw. Quiet. So, Jesus had the power to command nature which proves Him as God. Okay? Now, pangalawa, Jesus also rebuked the disciples. In Mark chapter 8, verse 40, He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" It was a question of rebuke. Kumbaga, hindi lang ito yung nagtatanong si Jesus na, wala nga ba kayong faith? Bakit kayo natatakot? Ano bang kinatatakutan niyo? Hindi. Ito, rebuke ito eh. Why are you so afraid? Ganun yun eh. Hindi yung, why are you so afraid? Naintindihan niyo ba? Iba yung tinatanong, bakit ka natatakot? Kaysa yung, bakit ka natatakot? Naintindihan niyo? Magkaiba ibig sabihin nun. Si Jesus, yung tinanong niya yung mga disciples, galit siya eh. Why are you so afraid? Do you still have no faith? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya. It was a rebuke from the Lord. So afraid, no faith. So ibig sabihin, the reason why they were so afraid was because they had no faith. Yun lang ibig sabihin nun. Kaya sila takot na takot kasi nawaglit yung pananampalataya. Nawasiwas yung faith nila. So, Jesus did not calm their fears but corrected their lack of faith. May mga pagkakataon, tandaan sabihin ko, may mga pagkakataon na hindi ka hagurin ni Lord. May mga pagkakataon na hindi ka, yung bang sasabihin ni Lord na, okay lang yan, magtiwala ka lang. Hindi. May pagkakataon, paghagalitan ka ni Lord. He will not calm your fears, but He will correct your lack of faith.
May mga pagkakataon kailan makarinig tayo ng masasakit na salita para matauhan, para magising, para malimpungatan. Naintindihan niyo ba? Si Jesus nga sinabi niya, mga lahi kayo ng ulupong. Sino pinagsabihan niya? Yung mga religious leaders. Can you imagine? Sabi niya, mga lahi kayo ng ulupong. Sakit na na. Para kayong mga nicho na pininturahan ng puti sa ibabaw, nasa loob punong-puno ng kalansay. Sakit na na. Pero kailangan sabihin ni Jesus yun para matauhan yung mga religious leaders. The same thing with us. May mga pagkakataon kailangan sabihan ka ni Lord ng masakit na salita. Para matauhan ka. Now, pangatlo, from scared to sacred. Kasi nga, takot na takot yung mga disciples nakatingin sa bagyo. Pero look at 8:25 of Luke. Basahin natin. In fear and amazement, they ask one another, who is this? He commands even the winds and the water and they obey him. So, yung afraid dito, or fear, it is, in Greek is phobos. So, it is a holy fear, a reverential awe in response to encountering divine power. Hindi ito yung takot na takot na yung bang kinanginginig ka sa yung takot na lumalayo. Hindi, ito'y banal na pagkatakot. Pangalawa, yung amazed dito is taumazo, to be astonished beyond or amazed beyond comprehension. So, ibig sabihin, when you combine that, fear and amazement, it is a holy fear beyond comprehension. So, pakinggan po ninyo. Yung takot nila dun sa bagyo, nalipat dun sa takot nila kay Christ. Yung takot nila dun sa bagyo na mamamatay tayo, nalipat yon. Yung takot nila, nagkaroon sila ng holy fear kay Jesus nung pinatigil ni Jesus yung bagyo. So, ano ibig sabihin nito? The implication, the storm was not the climax, but it is the revelation of who Jesus is. Ibig sabihin, ang climax nitong kwento na to, hindi yung pagpapatigil ng bagyo, kung hindi yung nakilala nila, sino si Jesus? Kaya sabi, who is this man? Sino tong kasama natin? Sino tong si Jesus? Doon nila na-realize, this is not just a man. This is not an ordinary man. Jesus is God. Naintindihan natin, mga kapatid. So, in application, what are the causes, no? Ano ba ang causes of fears? Okay. Sabi doon sa verse 38, no? Jesus was in the stern, the disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? So, ano ba yung mga sanhi ng ating mga takot? Number one, fear of losing control. Ibig sabihin, takot ka na hindi mo makontrol yung mga pangyari sa buhay mo. Kagaya nitong mga disciples na to. Hindi nila makontrol yung yung bangka eh. Kasi nga sinisiklot-siklot sila nung waves and winds. So sa atin din, yung fear na hindi mo na makontrol. Out of control na yung mga pangyayari sa buhay mo. Hindi mo na alam kung ano mangyayari. Kung ano mga susunod na pangyayari. Pangalawa, evil or harm. Yung takot ka sa gawa ng diablo. Takot ka sa gawa ng demonyo na maaring makasira sa iyo. Pangatlo, anxiety about death and danger. Yung anxiety, yung worries, pag-aalala na baka mamatay ka na sa sakit o kaya mapahamak yung asawa mo, yung anak mo, yung mahal mo sa buhay, mapahamak yung business mo. Then, reliance or trusting the wrong thing, letter R. So, yung pagtitiwala mo sa sarili mo, pero walang nangyayari. Nagtiwala ka sa pera, nagtiwala ka sa kaibigan, nagtiwala ka sa boss mo, nagtiwala sa kumpare mo, nagtiwala ka sa ninong mo, pero lahat palpak. And then, silence of or separation from God. Yung magnanalangin ka, pero hindi mo maramdaman yung presence ni Lord. Nagpe-pray ka, pero parang ang prayer mo hanggang kisame lang. Hindi lumalampas. Nag-aalala ka, Lord, sasagutin mo ba yung prayer ko, Lord? So these are the causes of our fears. Now,
In the storm, does God really care? Siguro isa yun sa mga tanong natin, ano? Does God really care for me when I'm in trouble? Ano sabi sa 1 Peter 5:7? Basahin nga ng mga lalaki, yung NLT version. 1, 2, 3. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ibigay mo sa Diyos lahat ng alalahanin mo dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Yung mga babae, basahin yung sa CEV version. 1, 2, 3. God cares for you, so turn all your worries over to Him. So, ang sabi doon sa pangalawang version, nagmamalasakit si Lord sa iyo. Kaya, ipagkaloob mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya lahat ng alalahanin mo. Ang tanong, does God really care for you and me when we are in trouble? Yes or no? Yes. Naintindihan natin. So, what to do to strengthen our faith to overcome our fears? Ano bang dapat natin gawin? Number 1, focus on Jesus. Not the storm. Kasi, kagaya nitong mga disciples na to, makinig po kayo, kagaya nitong mga disciples na to, nakatingin sila sa storm eh. Kaya yung takot nila, lumaki din eh. Pero, ang tinuturo dito ng Panginoon, focus on Him. You focus on the Lord. Tumingin ka sa Panginoon. Para yung tingin mo sa bagyo, lumiliit. Naintindihan natin. Halimbawa, David and Goliath. Paano nagkaroon ng lakas ng loob si David na talunin si Goliath? Si David siguro mga 17 years old lang noon. Si Goliath, veteran warrior yan eh. Ano ang naging sanhi? Bakit napakatabang ni David at napatay niya si Goliath? Na yung buong sundalo ng Israel, wala kahit isa maglakas ng loob na lumaban kay Goliath. Maliban dito sa isang batang si David. What gave David the courage, the bravery to kill Goliath? It was his focus on God. Nakatingin siya sa Diyos eh. Hindi siya nakatingin sa size ni Goliath. Nakatingin siya sa size ng Diyos. Naintindihan natin. Pangalawa, acknowledge His presence. I-acknowledge mo yung presence ni Lord sa iyo. Ito mga disciples, kasama sila si Jesus sa bangka eh. Pero hindi nila tinignan si Jesus na, hindi, parang sinisipa nila, Lord, tulog na tulog ka. Hindi ka ba nag-aalala? Mamamatay na kami. Sinisipa si Lord. Imbis na isipin nila, manahimik na lang tayo. Si Jesus nga, tulog na tulog eh. Mag-pray na lang tayo. So you acknowledge the presence of God in your life. Acknowledge the presence of the Holy Spirit in your life. Pangatlo, invite Him into your crisis. Imbitahin mo si Lord sa crisis ng buhay mo. Hindi yung magde-decision ka kaagad na, yung mga decision mo, dyan maraming sumasablay. Kapag ka may crisis ka, listen to this, the next best thing to do, if you are in crisis, is to go to a private place, or go to your room, or go to your CR, manalangin ka. Lumuhod ka doon sa loob ng CR. O lumuhod ka sa loob ng kwarto mo. Manalangin ka, Lord, tulungan niyo po ako. Nasa krisis po ang buhay ko. And next is, trust His power and timing. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, the sovereign power of God, and His sovereign timing. Huwag mong pangunahan si Lord. God will work in His own perfect timing. Naintindihan po natin. Remember this, God is neither ahead nor delayed in doing His promise or in performing His promise. Hindi nauna si Lord, hindi nahuli. Laging eksakto si Lord pag kumilos. Naintindihan natin mga kapatid. Then, lastly, hold on to His word. Ito yung maganda rito eh. Di ba ang sabi ni Jesus, okay, mga disciples, tatawid tayo sa kabilang ibayo. Tatawid tayo sa kabila. Nung sinabi ni Jesus yon, dapat sinampalatayanan ng mga disciples na, Lord, naniniwala po kami, makakatawid tayo. Hindi lang kayo, pati kami. So, ibig sabihin, sinabi ni Jesus, tatawid tayo, manampalataya kayo, tatawid tayo, kahit gaano kalaki, yung unos na yan, malalampasan natin yan, dahil sinabi ko, tatawid tayo. Naintindihan nyo ba?
So, ano ibig sabihin nito? Kung kasama mo si Jesus, siguradong makakatawid ka sa kabilang pampang. Kung kasama mo si Jesus, sigurado malalampasan mo yung bagyo na yan. Naintindihan natin? Are you listening? Kung kasama mo si Jesus, sigurado magtatagumpay ka kahit gaano kabigat yung problema mo na yan. Kung kasama mo si Jesus. Naintindihan natin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, in conclusion, you are never alone. In Hebrews chapter 13, verse 5b, ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Do you think that's enough promise for you to be contented and satisfied? Sa palagay nyo, sapat na yon. Yung sinabi ni Jesus, tandaan mo anak, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Do you think that's enough? Or kulang pa yon? Sinabi ni Jesus, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, kahit gaano kabigat yung problema na yan, kahit gaano katindi yung bagyo na yan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. You are never alone. Naintindihan natin. If you are a true child of God, there will never be a time when God will let you alone in the storms of life. Ang sabi sa Roma 8:38 hanggang 39, basahin nga natin lahat sabay-sabay. 1, yung malilinaw ang mata. 1, 2, 3. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kaniyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kung lalagyan nyo ng title itong Romans 8:38-39, one phrase, anong ito title? Ako ang title to, ganito. Walang makapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay. Ano ibig sabihin niyan? Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ano pa man, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang bagyo na makapaghiwalay sa iyo sa Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Salamat po sa mga pagsubok. Salamat sa bagyo. Salamat sa mga alon. Salamat sa malalakas na hangin na dumarating sa buhay namin. Because we know that all things work together for good to those who love God. Salamat, Panginoon, sa iba't ibang klase ng pagsubok. Dahil sa iyo, nagagawa pa rin namin magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso. Salamat po dahil alam namin marami kaming kakulangan. Marami kaming mga pagkakamali. Marami kaming mga kasalanang nagagawa. Kaya kailangan namin, Lord, itong mga pagsubok na ito para maituwid kami sa aming mga pagkakamali. Mapunuan yung aming mga pagkukulang. Maibalik kami sa tamang landas. Mabasag yung mga pusong bato, mga pusong bakal. Mawala yung aming mga selfishness and self-centeredness. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, in the end, you will be glorified in our lives. Magiging matatag kami. Pagkatapos ng bagyo, magiging matatag, matibay yung aming pananampalataya. Para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po. This is our prayer in the most powerful name of Jesus Christ, our Lord God and Savior. Everybody shout aloud. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.